So, ayan, may magandang umaga uli sa inyo o magandang araw. Meron tayong gagawin ngayon na Barako 175, 2005 model or 2006, alin man dun sa dalawa, medyo nalilito na tayo. Maingay daw to tuwing umaga. So, pagka-start ni sir, nagkakalampagan yung kanyang makina. Pero pagka naitakbo mo na, so, nawawala ang ingay niya. So, ang gagawin natin dito, papalitan natin ng timing chain. So, ang pagpapalit nga pala ng timing chain, syempre, kailangan mong baklasin yung cover ng magneto at saka yung kanyang cover sa cam sprocket at saka yung kanyang mga tensioner. So, syempre, pagkabaklas mo no, makikita mo na kaagad yan yung sa cam sprocket. Ita-timing mo yon, titingnan mo yung timing muna niya bago mo baklasin kung talagang nakatama rin yung kanyang timing. Pero ito, nakita ko na naman yung timing niya. So, okay. So, ayan, pakita ko sa inyo yung timing niya. May mga tudlok yan o may mga gatla. Makita mo yung tuldok dyan sa ibandang ibabaw. Yan. Tapos, nakatutok yan doon sa dalawang guhit ng cam sprocket. At nakatutok din yan dito sa ilalim. Yan, sa may magneto at saka dito sa may crankcase. May arrow yan dyan. So, pag nakita mo namang tama lahat ng timing niya, so, wala ka namang babaguhin dyan. So, ibig sabihin, isang palatanda lang na okay yung kanyang timing. So, tatanggalin mo yung 8mm doon na tornilyo at saka yung 2 bolt na yan ng cam sprocket para matanggal mo yung timing chain. Siyempre, dapat bago mo kalasin yung tensioner, uunahin mong baklasin yung 3 tornilyong yan. So, siyempre dito medyo sino-shortcut ko na ang pagbabaklas kasi isang kamay lang din yung naghahawak ng camera, tapos isang kamay lang, so may hirapan tayo, kaya medyo may mga edit akong ginagawa dyan na mas mabilis. So yan, naluagan ko na kasi yan ng tornilyong yan, so kaya kinakamay ko na. Yan, kita nyo naman medyo madali na siyang bunutin. Hindi nyo na kailangan nga palang tanggalin yung magneto nyan, wala na kayo ibang kakalasin. Pero kung kayo nahihirapan naman, pwede nyo baklasin. So ako naman, sa tagal na din natin nagagawa ng motor, medyo alam ko na yung mga diskarte na mabilis ang pagkakalas at pagkakabit, no? Yan nga palang 8mm na yan, may washer yan o may dowel na nakakabit dun sa may chain guide. So hindi nyo na babaklasin yon. Pagkabaklas nyo nito, dapat tanggalin nyo din yung 2 Allen bolt yan, tapos yung kanyang tensioner, para mahugot nyo ng maalwan yung kanyang sprocket cam. So yan, syempre, sabi ko nga sa inyo, isang kamay lang ang gamit ko dyan. Ang isang kamay ay nakapambidyo. So pagdating dyan, natanggal nyo na yung kanyang timing chain, may makikita kayong lock dun sa may ilalim ng magneto na may positive screw. Hindi nyo na rin tatanggalin yon, para mas mabilis ang trabaho. Kumuha lang kayo ng flat screw, tapos sungkitin nyo lang siya. Parang ilalayo nyo lang, medyo malambot naman yan sungkitin, no? Para hindi nyo na pati mapaluwag. So yan, susungkitin nyo lang yung nasa ilalim na yan para lumayo yung pinakang tukod niya sa timing chain, para mabaklas natin ng mas mabilis yung kanyang timing chain. Yan ang ginagawa kong pamamaraan para mas mabilis ang trabaho. So, pero kung gusto niyo naman, di baklasin niyo, nasa sa inyo naman yun. Tapos yan, siyempre, bago natin ikabit yung bago, ay pakikita muna natin sa may-ari yung pinagkaiba nila kung bakit umiingay yung kanyang motor. So, pinaglalapit ko yung 2 timing chain, yung bago at saka yung luma. Yan nga pala ang code number ng original na timing chain ng Barako. Yan, naka-plastic na kulay green, hindi porque DI original. So, yan, kita nyo naman yung pinakang code niya. So para hindi kayo maloko ng mga ibang tindahan, no? Kasi hindi ko naman sinasabi maluloko yung iba. So yan, pinakita ko sa may-ari yung pinakang gap niya. Counting diferensya niya yan, pero napakalaki ng ingay na idudulot niya sa motor. Yan, kung mapapansin niyo, kita niyo naman, oh. Yan, inilalagay ko sa isang screw yan, tapos sinusukat ko. Yan. Kita nyo? So yan, ganito naman ang style ko pagkakabit. Nilalagyan ko siya ng wire dun sa ilalim, para diyan ko itatali yung timing chain, tapos hihilahin ko siya pataas. So dali lang, no? Di ba? Ngayon, kung may natututunan ka sa akin mga video, baka naman pwede mo akong i-subscribe at saka pwede mo na ring i-like.
na may mapag-sharean ka ng mga kasamahan mo na nakakaintindi sa motor na kung paano dumiskarte ang isang mekaniko na si Kuya Idek. Yan, simpleng-simple lang naman yung pagkakadali niya, napakabilis lang. Siguro hindi ka pa magkonsumo ng 1 oras, mapapalitan mo na yung timing chain na yan. At kung bago ka pa lang din na nagagawa ng motor, makikita mo yung pamamaraan natin, no? Simpleng-simple lang yan. So, siyempre, pag naibalik mo na yung nailagay mo na yung timing chain, ibabalik mo unang-una yung tukod sa ilalim para hindi mawala ang pagkaka-guide niya, na hindi mawala sa timing. So ito nga pa lang sa cams ay dapat yung tornilyong yan, kita nyo yung tinuturo ko, 2 butas yan, dapat yan nasa ilalim. Pag napaibabaw yan, wala din sa timing yung kanyang camshaft. So dapat yan nagalaw-galaw, at saka yung 2 butas ay nasa ilalim. So syempre pag naikabit na natin yan, ibalik na yung lock. Tapos i-check nyo yung pinakang timing ng piston. Kita nyo naman yung taps dun sa magneto, yung tinuro ko kaninang timing. Dapat yun sundan nyo, ibalik nyo sa dati niyang timing. Kita nyo yung tap ng magneto, nakatutok yan dyan sa arrow, tapos nakatutok yan dyan sa may cam sprocket at dun sa tuldok sa taas. Dapat yan ma-straight nyo ang timing bago nyo ilagay yung tensioner. So pag nailagay mo na yung tensioner, wala ka nang ibang gagawin. Hahapitan mo na lang, ibabalik mo lahat ng tornilyo, lilinisin mo lang ng kaunti para may kaunti kang tip sa may-ari. Yan. O yan, ibalik na natin. Sinorkat ko na uli. Napakabilis ko magano, isang pitik lang, nabuo na kaagad. Yan, ganun lang, uli ang pagbabalik nun. Tapos linisin nyo lang, palitan nyo ng gasket kung nasira. Tapos ibalik nyo na sa dati. Tapos mamaya, pakinggan natin yung tunog ng makina ng motor ni Sir. Yan. Shout out nga pala kay Sir na taga Paiti, Laguna. Maraming salamat po sa tiwala at dito nyo po dinala sa aming shop. Tumawid pa po kayo ng ilang bayan para lang po makapagpagawa sa amin. Maraming salamat po sa tiwala. Hayaan nyo po at hanggat kayang-kaya naming pulituhin pa ang trabaho, gagawin po namin para lang po maging maayos ang inyong motor. So ayan, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout nga pala kay Sir na taga Paiti. Ayaw na niya magpakita sa video kasi nahihiya siya sa mekaniko sa kanila. So baka daw siya makilala. Yun lang po at maraming salamat.